Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, welcome po tayong lahat sa Tagalog service ng GCF Naga. Alas 8 po ng umaga dito sa may third floor, Magsaysay. At bago po natin umpisahan, gusto lang nating kilalanin o batiin kung meron po ba tayong bisita o first time. Isang beses pa lang nakakadalo sa GCF. Kung isang beses pa lang po kayo nakakadalo sa GCF, maaari po ba kayong magtaas ng kamay upang kayo ay aming makilala? Sige po, wag pong mahiya. Ayun, si Sister. Welcome po sa GCF Naga. Malakpan mo natin ang Panginoon. Sige. Sa kabila, meron pa po ba? Sige, kung wala po at para pala po sa mga bisita, welcome po sa aming church at inaasahan namin na makita namin kayo sa susunod na linggo. Para naman po sa ating lahat, tumayo po tayong lahat at batiin natin ang bawat isa. Tumungo na po tayo sa ating mga paalala. Kung meron po kayong dalang cellphone or gadgets, paki-silent mode po or paki-patay. Kaya lagay ninyo sa airplane mode. Siguraduhin po na ito ay walang tunog. Huwag po tayong mahiya na bumunot ng cellphone at patayin yung wifi. Minsan kasi kahit naka-airplane mode, kung nakakonect sa wifi, pag may tumawag sa messenger, tumutunog pa rin ng talagang naririnig. Para maiwasan po natin makaka-istorbo sa ating katabi at sa magsasalita mamaya, paki-triple check ng ating pong mga gadgets. Sunod naman na paalala ay kung meron kayong dalang sanggol o bata, kung sakaling sila po ay umiiyak, meron po tayong cry room dyan sa gilid, pwede po ninyo silang dalhin dyan. Pero yung cry room po natin, hindi pa talaga fully soundproof. Sige, tumungo na po tayo sa ating mga anunsyo. Una ay special block screening. Samahan po ninyo kami sa panunood ng isang palabas na ang pamagat ay Spider-Man Brand New Day. Upang suportahan po ang fundraising ng ating simbahan at ganoon na rin ay makakapanood tayo ng magandang palabas kasama ang ating pamilya at ang ating mga kaibigan. Kailan po itong Spider-Man Brand New Day? Ito po ay gaganapin sa July 31, 2026 sa Robinsons Naga Cinema 5. At ang halaga po ng isang ticket ay 600 pesos kada tao at may kasama na siyang popcorn at gano'n na rin inumin. At ang oras po ng Cinema 5 sa Robinsons Naga ay alas 6 po ng hapon. Yan. At lahat pala po ng kikitain para sa fundraising na ito ay mapupunta sa upang ayusin at pagandahin pa ang audiovisual technology ng ating simbahan. At gano'n na rin ay panumulang pondo para sa paparating na yung plano natin na magtayo ng school para sa preschool at grade school children, Green Hills Christian Academy. Kaya po yung tickets ay available na. Pwede kayong bumili ng ticket sa baba, sa second floor, pagkatapos ng English service. At meron pala pong mga sponsor tayo para sa Spider-Man Brand New Day. Sige. Ayan, may platinum sponsors, may diamond sponsors at silver sponsors. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon sa mga nagbibigay ng pondo at talagang bumili ng ticket. At maraming salamat po sa sumusuporta sa fundraising ng ating simbahan. At syempre, inaasahan po namin na makita namin kayo doon sa
Spider-Man Brand New Day sa July 31, 2026. Ikalawa naman pong anunsyo ay, ayan, magkakaroon tayo ng worship night sa July 24, alas 6 po ng hapon. Ito yung oras na tayo ay umaawit, sinasamba natin ng Panginoon, itinataas natin ang kanyang pangalan at magkakasama po tayo bilang community. Kaya imbitado po ang lahat na dumalo sa worship night sa July 24, alas 6 ng hapon. Ikatlo naman po ay ang ating Theological Sunday. Ayan, upang maging handa pa tayo para sa trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng Theological Sunday class. Ito po ay gaganapin sa July 12, 2026. Sunday po ito at ang oras ay 2 p.m. to 5 p.m. Ito na yung ikalawang parte ng Theological Sunday po natin. At dito ay marami tayong malalaman. Isa doon ay kung paano tayo mag-aaral ng Biblia. Paano natin ipapamahagi yung Ebanghelyo ni Kristo sa ibang tao at kung paano pa tayo mas makakapag-ambag pa para sa kaharian ng Panginoon. Ito pong Theological Sunday ay bukas para sa lahat, pero yung ating pong mga growth group leaders, pati na rin po yung mga church officers ay talagang hinihikayat na dumalo sa Theological Sunday class. At pwede nyo pala pong iscan yung QR code. May QR. Wala. Sige, sa church walls po, meron kayong makikitang QR code para sa Theological Sunday. Pwede nyo picturean. O kaya iscan ninyo para makapag-register na kayo. At ang ulitin ko lang, ang Theological Sunday class ay sa July 12, 2026, 2 p.m. to 5 p.m. Baka pala po may magtanong, paano kung hindi sila nakadalo nung unang parte ng Theological Sunday class? Pwede pa rin kayong dumalo ng itong second series ng Theological Sunday kahit hindi kayo nakadalo ng una. Panghuli ay GCA consultation. Alam naman po natin na ang ating simbahan ay nagpaplano na magtayo ng paaralan, Green Hills Christian Academy. Ito ay nakaset na magbukas sa susunod na taon, June 2027. At dahil dito, magkakaroon tayo ng consultation para sa mga plano sa school. At ang consultation na ito, GCA consultation, ay gaganapin sa July 26, 2026, Sunday po, afternoon, hapon. Dito ay tatanungin po natin yung mga educators at ganoon rin yung mga interesadong parties na samahan kami at i-share po ninyo yung ideya na meron kayo. Kasi po yung mga ideya at mga sasabihin po ninyo ay talagang makakatulong para ma-finalize na yung plano at para maging matagumpay yung pagbubukas ng paaralan sa susunod na taon. Kaya markahan nyo po yung inyong mga kalendaryo at ulitin natin kung kailan, July 26, 2026, Sunday po. Ayan. Panghuli, dahil ngayon ay unang linggo ng July, syempre gusto nating batiin at kilalanin yung may kaarawan at anniversary sa buwan ng July. Kaya para sa mga birthday celebrants po sa July, dito po sa may left, at para sa may anniversary naman po, dito po tayo sa may right. Kaya sige po, wag po kayong mahiyang tumayo. Sino po ang may kaarawan sa buwan ng July? Tumayo po tayo at pumunta tayo sa unahan. Sige po. Sa anniversary naman po, dito sa may right. Sige, tawagan po na po si Pastor Ed. Pakibigay na po ng mabilisan. Happy birthday. Wala pong may anniversary. Let's pray. Lord, salamat sa aming mga kapatid na may kaarawan.
At salamat sa bagong taon na binigay niyo sa kanila ngayong July. At alam po namin may layunin ka sa buhay nila. At panalangin namin ay pagpalain niyo po sila, ingatan niyo, at ilayo sa mga taong may masamang intensyon, masamang impluensya, maging sa sakit, sa mga sakuna, ilayo niyo po sila. Proteksyonan niyo po ang buhay nila at buong pamilya. At pati na rin ang kanilang spiritual life. Palaguin niyo po, Lord, na para sila'y maging matatag sa iyong harapan at sila'y maging pagpapala sa marami. At salamat po sa pagpapalang binigay niyo po sa kanila ngayong buwan. In Jesus' name. Amen. Happy birthday po. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Tunay ikaw ay napakabuti at si Kristo Jesus ang katibayan ng iyong kabutihan at pagmamahal. Si Jesu Kristo na pumunta sa lupa upang ipakilala ka sa amin at siya po'y kakaiba sa lahat ng propeta sapagkat siya ay Diyos. At siya ang may kilala sa iyo, sapagkat kayo ay iisa lamang kasama ang banal na Espiritu. Salamat po sa kanyang pag-alay, sa kanyang sarili, bilang isang sakripisyo, parang isang kordero na matay. Ngunit dahil siya'y walang kasalanan, siya'y nabuhay muli. At yun ang kanyang ialay, buhay na walang hanggan, sa lahat ng mananalig sa kanya sa sangkatauhan. Salamat, Lord, na kami dinala mo mula sa kadiliman, papunta sa liwanag ng Ebanghelyo, liwanag ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay binigay mo sa amin. Salamat sa pagbabago, Lord, kay Kristo Jesus. Salamat sa iyong salita. Salamat rin sa lahat ng pagpapala, lahat ng aming nakakain, naiinom, aming natutuluyan, aming mga damit. Sa mga simpleng mga bagay, Lord, kami nagpapasalamat. Ngunit salamat din sa kalakasan binigay niyo sa amin na kami kayang bumangon at pumunta rito upang magpuri sa iyo at magpasalamat. At salamat, Panginoon, sa iyong lahat ng pagpapala sa amin. Hinihiling po namin na patuloy niyo po kaming pagpalain ng iyong salita ngayon araw. Pagpalain niyo rin po ang mga pangangailangan namin. Tugunan niyo, Panginoon. Iba sa amin ay kailangan ng kagalingan. Pagalingin niyo po kami, Lord. Ilan sa amin kailangan ng maayos na fellowship sa aming mga kapatid kay Kristo. Bigyan niyo po kami ng mga maayos at magandang mga ka-fellowship dito sa amin sa church community. Salamat, Lord, sa pagpapalang binigay niyo sa amin sa aming mga pamilya. Nawa, Panginoon, gawin niyong isa ang aming mga pamilya sa ilalim mo at sa ilalim ng iyong salita. Turuan niyo po kami magtiyaga, magpasensya, at maging mapagmahal sa bawat isa. Salamat, Lord. Salamat sa aming church community. Turuan niyo po kaming maging pagpapala sa bawat isa. Salamat, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Muling paalala po para sa ating lahat, yung ating po mga gadgets, mga cellphone, mga smartwatch, paki-double check at paki-triple check po. Siguraduhin po na ito ay walang tunog. Tumungo naman po tayo sa pagbibigay sa gawain
ng Panginoon. Meron po ako sa inyong babasahing salita ng Diyos na nagmula sa Marcos, Kabanata 12, talata 42 hanggang 44. Ito po ang nakasulat. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Ayon lamang po at tumayo po tayong lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Ang Diyos may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na binigay ninyo dahil kami po ay nandito at ligtas na nakapunta sa simbahan. Alam po namin, Panginoon, na nalalaman po ninyo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. At patuloy po ninyong tinutugunan ang aming mga pangangailangan ng naayon po sa inyong kalooban. At dahil po doon, kami ay nagpapasalamat sa mga probisyon, mga blessings. Salamat dahil patuloy po ninyo kaming pinapatnubayan sa aming mga trabaho, negosyo, sa aming mga ginagawa. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na pagpalain sa mga nagtatrabaho, bigyan sila ng maayos na kalusugan, maayos na pahinga. Sa mga nagnenegosyo, pagpalain niyo po ang kanilang business. At para sa mga wala pa pong trabaho, tulungan niyo po sila na makapaghanap ng trabaho. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan sa aming mga ginagawa, na ayusin po namin ang aming mga desisyon, magkaroon kami ng disiplina sa aming mga gastusin, at talagang alamin namin kung ano talaga ang pangangailangan at hiwalay sa mga kagustuhan. Pinapanalangin po namin na patuloy naming matutunan ang inyong salita. Magkaroon kami ng maraming kaalaman sa inyong karunungan. Pinapanalangin din po namin ang aming simbahan na ang ambag ay patuloy na magamit sa paglaganap ng inyong salita, na maraming tao pa ang makakilala sa inyo at mas lalong umayos pa ang aming simbahan. Muli, nagpapasalamat po kami ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong umupo. Dumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 3, talata 9 hanggang 20. Ulitin ko po, Roma, Kabanata 3, talata 9 hanggang 20.
Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Ano ngayon ang ibig nitong sabihin? Tayo bang mga Hudyo ay nakahihigit sa iba? Hindi, sapagkat isinakdal na namin ang lahat ng tao, Hudyo man o Griego, na sila ay pawang nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Lahat sila ay lumihis ng daan, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tulad ng libingang bukas ang kanilang lalamunan, sa pandaraya ang kanilang mga dila ay nag-uumapaw. Kamandag na mga ulupong ang nasa ilalim ng kanilang labi. Pagmumura at pait ang namumutawi sa kanilang bibig. Sa pagpapadanak ng dugo, mga paa nila ay matutulin. Pagkawasak at kalungkutan ang nababakas sa kanilang landasin. Hindi nila nalalaman ang daan ng kapayapaan. Ang takot sa Diyos sa mga mata nila ay hindi masilayan. Nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasa ilalim nito upang walang maidahilan ang sinuman at upang ang buong sanlibutan ay pananagutin sa harapan ng Diyos. Sapagkat walang sino mang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawang batay sa kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay nagkaroon ng kamalayan sa kasalanan. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Purihin ng Panginoon. Ang pamagat ng ating sermon ngayong araw ay walang matuwid kahit isa. Ito ay batay o ayon sa Roma chapter 3 verses 9 to 20. Ito na po ang katapusan ng isang parte sa liham para sa mga taga-Roma. Pinatunayan ni Pablo ang apostol na ang puot ng Diyos ay laban sa lahat ng kasalanan, lahat ng kasamaan ng tao. At binanggit niya simula yung mga kasalanan na uso, kumbaga, sa mga hintil. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagkakaroon ng iba pang mga kasalanan, kasama na yung mga hindi tamang mga relasyon, babae sa babae, lalaki sa lalaki. At binasa po natin yon. Kasama na rin po doon sa chapter 1 yung mga kasinungalingan. Kasama na rin po yung mga pagkainggit, pagkamuhi, napakaraming kasalanan. At yun po ay sample lamang, mas mahaba pa yung listahan. Pagkatapos niya banggitin yung mga kasalanan na yon, tinuon niya ang kanyang pansin sa isang tawag natin na interlocutor. Gumamit siya ng tinatawag na diatribe na estilo na pagsusulat na dahil alam niya marahil kung anong sasabihin o iniisip ng mga Hudyo, sinulat niya na para matapatan lahat yung marahil isipin nila. Isa doon ay mga hintil yan, iba naman kami. Kami mga Hudyo sa ilalim ng batas ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, tinapatan kagad ni Pablo yon. Kasi alam niya paano sila mag-isip kasi siya mismo ay Hudyo na naging Kristiyano. Siya ay isang Hudyo, hindi lang siya Hudyo, siya ay isang dalubhasa. Pag sinabi pong Pariseo, para sa kanila yan po ay doktor ng kanilang mga batas, hindi doktor ng katawan. Ano po? Doktor sa universidad, parang ganun po. Na pagdating dito may doktor pala ng physics, hindi pala ng katawan. No? Dati kasi pag tinawag doktor, alam ka, ano kagad, magpapacheck up po ako sa inyo. Ay, hindi po. Iba yung pagka-doktor ko. Ibig sabihin lang yan,
Sila'y nag-aral at nagkaroon ng sariling research na nagkaroon ng contribution sa body of knowledge. May contribution na siya. Kaya niya na mag-contribute. No? Kaya pag sinabing doktor, ganun po. Kaya po pag sinabing Dr. Ed, naintindihan niyo po yun ha? Doktor ako sa negosyo. Pwede ako mag-advise sa negosyo. At yan po ang sideline ko. Mula noon pa hanggang ngayon. Ngayon po, hindi ibig sabihin magpapamiting kayo sa akin dahil may itatanong kagad kayo. Ano po? Pero si Pablo ay dalubhasa dito sa pag-aaral. Ganon din po, ang inyong mga pastor ay patuloy na nag-aaral. Bagamat papunta pa lang tayo sa academics natin, papunta pa lang tayo dun sa ibang mga parte na dapat aralin natin. Si Pablo alam niya paano mag-isip ang mga Hudyo, kaya sinabi niya, ay hindi ganon. Hindi porke nasa ilalim ka ng batas ni Moises ay ligtas ka. Pagkat nandyan ang batas pero hindi mo naman tinutupad, makasalanan ka din at hindi ka pa rin sapat. At dun sa isang aklat ni Moises, isa niyang liham sa Galatia, sa mga taga-Galatia, binanggit niya yung isang linya sa lumang tipan na kung ikay papalya sa isang parte ng batas, ibig sabihin ikaw ay guilty. Makasalanan ka na. Isa lang. Ang matindi, no? Mataas yung pamantayan. Kaya po, ang binigyan ni Pablo ng matagal na panahon para ipakita yung kasalanan ng tao. Pati mga Hudyo, binigyan niya ng panahon para tanggalin yung pananaw na ako, okay lang naman ako. Sabi niya, hindi ka okay. No, hindi ka okay. Hindi ka pinawalang sala ng Diyos kung wala kay Kristo. Hindi. At yon ang isang problema ng mga Hudyo noon kaya hindi sila nananalig kay Jesus. Hindi lahat, kasi mga apostol, mga Hudyo din naman yon. Ano po? Pero yung karamihan dun sa bayan ng mga Hudyo, maraming hindi naniwala kay Jesus. At dahil dyan, meron sila yung tinatawag na self-righteousness. Ang tingin sa sarili ay matuwid. Minsan, hanggang ngayon, yung Kristiyano may ganun din. Akala niya kasi sa sarili niyang gawa, dahil siya'y mabuting tao, at siya ay maayos na tao, kaya siya ligtas. Kasi sa panahon ng mga Hudyo, pati panahon ngayon dito sa atin, ang tingin ng iba, hindi yung ayon sa salita ng Diyos. Ang tingin nila, paramihan ng mabuting gawa para makapasok sa langit. No? Para maligtas. Kasi may masama akong nagagawa. Nagsinungaling ako. May naisip akong hindi maganda. May puot ako. Pagkamuhi ako, tatapatan ko na lang ng mabuting gawa. At sana maging katanggap-tanggap ako sa Panginoon balang araw. Yun din ang pananaw ng maraming Hudyo noon. Alam naman namin ang batas. May pabor kami sa Diyos. Mas marami kaming mabuting nagawa kaysa sa mga hintil. Tingnan mo mga itsura ng mga yan, kung ano mga ginagawa nila. Kaya ngayon po, dapat wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin nun, hindi tayo gagawa ng mabuting gawa. Mali ang ganyan pag-iisip. Ang mabuting gawa ay resulta lamang dahil tayo ay na kay Kristo. Kaya tayo gumagawa nun dahil nasa pamilya tayo ng Panginoon. Malaking pagkakaiba. No? Malaking pagkakaiba. Parang ano po yan eh. Ang blessing ay kasama ka sa isang pamilya. Blessing po ba yon? Blessing po yan. Kaya lang walang perpektong pamilya. Lahat may konting mali. No? Pero, tandaan po natin, isang pagpapala pa rin na meron kang
kahit papano nagtutulungan kayo. Kahit papano nandyan ang bawat isa. Kahit minsan may hindi ka gusto, mababaw lang yon. Kasi ang mas malalim ay isang pamilya kayo. Sa Panginoon, perpekto ang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Tayo yung hindi perpekto. Kaya lang magkakasama tayo. Ano po? Pero siya ay perpekto. Bakit tayo kumikilos at paano tayo gumagalaw? Pag sa pamilya, minsan may inaasahan sa yung paano ka kumilos dahil kasama ka sa pamilya. May ibang pamilya, walang tanghali gumising. No? May pamilya bang ganun dito? No, hindi pwedeng matagal na sa higaan. No? May pamilya naman, tanghali lahat gumising. Ano? Meron din ganun. Kanya-kanyang estilo po. Hindi ko sinasabing mas maganda ang isa sa isa. Siyempre, maaga gumising, mas maraming natutupad, no, sa isang araw. Pero kay kumikilos dahil sa isang pamilya may inaasahan sa'yo, pero parte ka pa rin ng pamilya. No, may mga pamilya na meron silang pananalita na dapat maayos, parating may po at opo. No? May pamilya na okay lang minsan na makalimutan, basta nandyan paminsan-minsan. Bakit ka ganun kumilos? Dahil nasanay ka, ikay kasama sa isang pamilya. Bakit tayo sumusunod sa kay Jesus at sa salita ng Diyos? Dahil kasama ka sa pamilya ng Panginoon. Kung ikaw ay tunay na pinanganak muli, ibig sabihin nakasapi ka sa bagong pamilya, dahil ikay ligtas na, ganito ka dapat kumilos. Hindi yung baliktad, kikilos ako ng ganito para tanggapin ako ng Diyos sa kanyang pamilya. Wala kang maiko-contribute po sa kaligtasan mo. Wala kang contribution. Ako meron pala yung kasalanang nagawa ko. Yun ang pinaka-contribution ko kasi hindi ako papasa, hindi ka rin papasa. So ang contribution ko lamang po ay sabihin na kailangan ko ang Panginoon. Pero yun mismo ay hindi contribution. Ang kailangan natin dito sa ating pag-aaral, lilinaw sa atin, bakit binigyan ng panahon ni Pablo, paulit-ulit ito, ay ipakita ang kasalanan ng tao para wala tayong maipagmalaki. No? Basahin po natin, ay tulungan niyo po ako magbasa uli, no? Chapter 3, verses 9 hanggang 12. Okay? Bibilang po ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So ano po yung sinasabi dito ni Pablo? Kasi tandaan natin, kausap niya yung mga Hudyo, sinasagot niya yung nasa isip nila. Ano ngayon ang ibig natin nitong sabihin? Kala ko ba nung una, sabi mo, may kalamangan naman ang pagiging Hudyo? Meron nga, pero ito lang, na natanggap nyo yung kautusan. Una, kayo na una, yun lang. Alam nyo po, sa Biblia, may kita po natin, una ang Hudyo, pangalawa ang Hintil. Ha? Ganun ba? Paano masabing tapat ang Diyos kung una ang Hudyo, pangalawa lang Hintil? Ganito po yon. Una ang Hudyo sa pagpapala. Una rin silang dinidisiplina. Malinaw? Opo, sila una. Kung may puot ang Diyos sa kanila muna, bago sa iba, bago sa Hintil. Ang Hintil, ganun din. Sa kaligtasan, nauna ang mga Hudyo, sumunod yung mga Hintil. Pero kung titingnan mo sa lumang tipan, pinagpapala din ba ng Diyos ang mga Hintil? Oo. Pero una ang Hudyo. Pero kung sa disiplina, una pa rin ang Hudyo.
Para pong ganito yan. Parang yan yung panganay. No? Parang panganay. Inaalagaan yung panganay para makatulong. Ganoon naman talaga. Kasi panganay, may mga mas bata pa. So yung panganay, medyo, anong kailangan mo anak? Anong ano mo? Medyo mas pero hindi ibig sabing mas lamang sila. Nauna kasi. Naunang pinili. No? Pero ganun din. Sino unang pinapagalitan? Yung panganay din. So sabi ng panganay, bakit ako pinapagalitan parati? Hindi naman parati, ikaw lang ang una. Kasi ikaw din ang unang nakikinabang sa amin. Ikaw unang mapapaaral, ikaw unang makakakolehiyo, ikaw rin mauuna. Dahil ikaw din nauuna, may inaasahan kami sa. Ganun po yung mga Hudyo. Kaya sa pamilya, patas din naman. No? Ano maganda, pag hindi ikaw panganay, nakikita mo paano sila pagalitan. Kaya pwede kang mag-adjust. No? Pwede kang magbago ng konti para hindi na ganon. Nakita mo na paano. No, yan po yung, pero pag hindi ka rin nakikinig, hindi ka, ganun din, para ka ding makakaabot ka rin ng napakaraming koreksyon. No? So, balik tayo dito. Ang sinasabi ni Pablo, nauna nga kayo, lamang kayo na alam nyo ang Panginoon, pati ang kautusan. Ngunit sa hatol ng Diyos, wala kayong kalamangan. Yan ang sinasabi. No? Basahin ko rin. Ako naman yung babasa. Ano ngayon ang ibig nitong sabihin? Tayo bang mga Hudyo ay nakahihigit sa iba? Hindi kasama tayo doon. Sila yung nag-uusap. No? Hindi, sapagkat isinakdal na namin ang lahat ng tao, Hudyo man o Grego, na sila ay pawang nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. So gaya ng nasusulat, ito pong mga sumusunod na to na binanggit na Pablo ay iba-ibang lugar galing sa lumang tipan. No, ito pong verse 10 hanggang 18. Lumang tipan to. Iba-ibang linya pinagtagpi-tagpi niya para ipakita na iba-ibang lugar ang Panginoon ay nagsabi ng reklamo niya sa tao. So anong sinabi? Walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, walang matuwid ayon sa pamantayan ng Diyos. Meron bang, pero kala ko may matuwid, opo. Depende sa paggamit ng salita. Tandaan natin, yung paggamit ng isang salita, nagbibigay ng ibig sabihin niya ayon sa konteksto kung paano siya ginamit. Tama po ba? Isang halimbawa, na minsan hindi eksakto yung sinasabi natin, pero alam natin ibig sabihin ayon sa konteksto. No? Pag sinabi mo sa kaibigan mo sa telepono, lahat nandito na, ikaw lang ang wala. Parang magkabaliktad yung sinabi. Sabi mo lahat nandito, di dapat nandun din siya. Yung unang parte parang mali. Dapat sinabi mo lang, ikaw lang wala dito. O, di ba? Mas accurate yon. Ikaw lang wala dito. Okay? Pero pag sinabi mo, nandito na lahat, ibig sabihin, nandito din siya. Pero hindi yun mali sa ating paggamit kasi tanggap natin ano ibig sabihin noon. Malinaw po ba? Tanggap natin. No? Pumunta ka sa isang sinihan, ay sa isang concert, kakunti ang tao. Tawag ka, ba't mo ko inimbita dito? Wala namang tao dito. Teka lang, di ba tao yung mga konting yun? Anong ibig mo sabihin walang tao? Ano sila? Hayop? Hindi sila hayop. Nandun din naman yung kumakanta. Hayop din ba yun? Sabi mo, walang tao dito. Ang ibig sabihin ng walang tao, para sa atin ay kakaunti ang tao. Ganon din sa ating pag-aaral ng Biblia. Meron talagang ibig sabihin walang tao, literal. Ginagamit pa natin yung literal. Kasi minsan talaga, ikaw lang talaga yung tao doon. Kasi mali ang petsa mo. Pumunta ka sa church, pumunta ka sa third floor. Literal, walang tao. Hindi konti ang tao. Kasi pag sinabi mong walang tao, dalawa ibig sabihin sa atin yan. Kakaunti ang tao o talagang walang tao. Kaya ganito, pag sinabing matuwid si Noah, may ibig sabihin niya noong panahon na yon. Pag sinabi ni Pablo at ng Diyos, walang matuwid, ibig sabihin, walang tumapat dito.
Para po yung isa kong estudyante. No, dapat hindi ko ginawa siguro yun, pero gusto ko sabihin sa kanya para hindi siya magkaroon ng maling pag-akala. Sir! Ano eh, itong mga estudyante ko naman, grabe yung confidence nito. Pag magsalita, may pagkwentuhan mo na sa akin, sabi ko, may sikreto ako. Pumasa kayong lahat, pero bagsak ka talaga. Sure naman. Hindi lang naman ikaw. Ibig sabihin, gusto ko lang sabihin, aralin mo uli. No, baka magamit mo sa panghinaharap mo, baka magamit mo balang araw, ay mali yung masabi mo. No? Ulitin mo, aralin mo uli yung naaral mo. Kasi baka magkamali ka. No? Sa totoo lang, walang pumasa. Naawa lang ako. No? Pero minsan di ako naawa. Minsan di ako naawa kasi alam kong binobola ako eh. No, nakatanggap na ako ng mga ganun, bola to. Tapos, 2, 3, pare-pareho. Ay, sabi ko, si ChatGPT nagsulat nito, hindi naman sila eh. Allah, pare-pareho sinabi ni ChatGPT, iba-iba lang ng konti. Hala, huli. So ano yan? Bagsak yan. Ulit yan. No. Huwag na natin pahaba. Itatanungin ko lang, ba't pare-pareho kayo ng sagot? No? May iba pa, gagawin ko. Pagdating sa klase, sige nga, ipaliwanag mo sa akin yung sinulat mo. Hindi kayang ipaliwanag kasi iba yung nagsulat. Minsan wala akong awa. Minsan naawa ako. Ito gusto ko pong sabihin, kay Kristo Jesus, naawa ang Diyos sa pamamagitan niya. Pero bagsak pa rin tayo. Malinaw ba yun? Bagsak ka pa rin, bagsak pa rin ako. Sino yung hindi bagsak? Lahat ng kautusan na sunod mo. Ni minsan hindi ka nagsinungaling. Lahat na sunod mo. Nagsinungaling ka na ba? Pag sabi mo hindi, nagsisinungaling ka uli. Hindi mo na kailangan ituro yan sa bata eh. Magsisinungaling ang bata. So pinapaunawa sa atin na walang, ang sinabi dito, no, lahat, Hudyo o Griego, verse 10, gaya ng nasulat, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakaunawa, walang humahanap sa Diyos. No? Isang katibayan nito is hindi natin hinanap ang Diyos. Diba, ang ilustrasyon nga, siya yung mabuting pastol. Dahil yung naliligaw na tupa na nahanap niya, na ibalik niya. Yung tupa ba yung naghahanap sa kanyang pastol, ay sinusubukan niya pero wala siyang kakayanan. Kasi ang tupa, lakad lang ng lakad. No? Siguro nagtataka lang siya, ba't ako na lang mag-isa dito? Tapos biglang nasa lubong niya yung pastol, ay nahanap ko na yung pastol ko. Sa totoo, hindi niya nahanap yung pastol niya. Yung pastol na nakahanap sa kanya. Akala niya lang siya yung nakahanap sa pastol. At minsan ganun tayo, no? You know, parang ano eh, sa English, maririnig mo tong testimony. 10 years ago, I found the Lord. Nahanap niya daw yung Panginoon. So minsan, parang tama, pero parang mali din. Naliligaw ba si Lord at siya yung nahanap mo? Parang baliktad eh. Ang naliligaw yung tao at tayo yung nahanap ng Panginoon. Ito madaling maintindihan ng isang Kristiyanong galing sa matinding kasalanan. No, meron mga dito sa atin, no, ilagay mo na yung mga kasalanan, siguro 80% nagawa niya na. Isulat mo. Kung guilty, wala siyang, guilty talaga. At kung ako lang, hindi ako susunod kay Lord. Si Lord ang nagbago sa akin. Aminin na kasi alam niya yung kasalanan na pinanggalingan niya. Mas madaling maunawaan ito ng isang taong umaamin sa kasalanan.
Ang hindi umaamin, hindi niya tatanggapin na tingin niya siya talaga nakahanap kay Lord. Oh. Verse 12, lahat sila ay lumihis ng daan, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito, ulitin natin. Gumawa ba ng mabuti yung mga nasa lumang tipan? Opo, pero hindi ayon sa pamantayan ng Diyos. Ito yung spiritual na kabutihan. Yan ang walang kakayanan mula si Adan at si Eva lumabas sa hardin na wala ng kakayanan ng tao gumawa ng mabuti na spiritual na bagay na ayon sa pamantayan ng Diyos. Paano natin magagawa itong spiritual na kabutihan, mga kapatid, sa Panginoon lamang kay Jesus? Through Christ. In the name of Christ. It is acceptable. Yan. Ibig sabihin dito, yung mabuting katanggap-tanggap sa Diyos. No? Sa totoo lang po, pagtitingnan natin hanggang verse 18, malala ang pagiging makasalanan ng tao. Malala po. Ngayon, hindi ibig sabihin lahat ng nakasulat, isang tao lang gumawa. Ibig sabihin, o lahat ng tao gumawa, pero mahanap mo ang sarili mo dyan. Kagaya nung chapter 1 ng Roma, marahil hindi ikaw yung ilan doon, pero nandun ka pa rin. No? Kung nainggit ka sa iba, nandun ka pa rin. No? Kasalanan pa rin yun. Ganon din po ang sasabihin na lahat nagkasala, Hudyo man o Griego, tapos sasabihin pa rin ni Pablo na yung kalubhaan. So, sunod na punto, malala ang pagiging makasalanan ng tao. Babasahin po natin verses 13 hanggang 18. 1, 2, 3. Salamat po. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. So, isinalalarawan ni Apostol Pablo ang lalim ng ginawa ng kasalanan sa tao o ng mga tao sa pamagitan ng malinaw na pagpapakita. No? Kung titignan niyo, may mga bahagi ng katawan dito. May lalamunan, may paa, matulin, yung mga iba-ibang parte nga. Parang technique lang yon sa pagiging niyang mahilig sa poetry. No, ang poem yata sa atin ay tula. Matulain si Pablo. No? Tapos yung magaling magsalita ng tula, makata. No, yung ating mga tradition. Pero hindi naman lahat ng magaling magsalita ng tula ay makata. May estilo lang yon. Pero tingnan natin yung mga ilustrasyon ginawa ni Pablo, verse 13, tulad ng libingang bukas ang kanilang lalamunan. Para, ano yung ibig sabihin nun? Bukas, malaki. Saan? Sa pandaraya ang kanilang mga dila ay nag-uumapaw. Ang daming pandaraya, deception. Ano yung deception? Linoloko mo yung tao. No? Manipulation. Magtatanim ka. No? Yung iba ganyan. Pag may ayaw mong isang tao, tatanim ka ng konting hindi maganda sa isip ng iba. So, makasalanan ka na. Pag ikaw naman, tinanggap mo yon, makasalanan ka na rin. Nagkasala ka na rin. No? Yung iba, hindi halata. Ganito ang dating. May napapansin ka ba kay Brad ganyan at kay sis? Simula lang yun. Pag sabi, wala naman. Ay, wala naman pala. Nagtanim lang. Kaya susunod, makikita mo na si Brad o si sis. Naghahanap ka na ngayon ng anong mapapansin. Ayan. Yan ang epekto ng manipulasyon at chismis. At yung iba magaling dyan, magaling maghati. Magaling, no? Para mawala ang respeto sa isa, konting tanim. Ikaw naman, tanggap ka ng tanggap.
may kababaan ka ng isip na spiritual. Hindi ka spiritual mag-isip. Oh. Uy, napansin mo ba to? Nagsisimula yan dito, nagdadagdag na sa sariling isip. Ayan. No? Deception, nadadaya. No? Ayaw natin yan dito sa church. No, kinokorek natin privately, pero pag nagpatuloy pa rin lumalala, pinapadaan sa isang proseso para matanggal natin yan. No? Ayon sa ating Biblia at konstitusyon. Ano pa nandito? Kamandag na mga ulupong ang nasa ilalim ng kanilang labi. Yung iba madaya, yung iba may kamandag. Huh? May kamandag ang kanilang pananalita. Now, hindi ibig sabihin ito yung taong nagtutuwid sa iyo pag ikay mali. Iba itong klaseng kamandag, ito ay lason. Kamandag ay lason galing sa ahas. May pagkaahas ito. No? Sinasabi niya, ganito yung tao. No? Kasama ba tayo doon? Huwag mo sabihin, hindi mo ito nagawa. Kasi nung bata ka, tinanong ka, sinong may gawa nito? Ang tinuro mo yung kapatid mo. Kamandag at daya pa rin yun. Ano? Oo. No? Yung iba, yung aso, kawawa pa rin yung aso. Huwag mo sisin yung aso, ikaw yung nagkalat. Verse 14, pagmumura at pait ang namumutawi sa kanilang bibig. Ito, may lalamunan, may labi, may bibig. No? Pagmumura at pait. Saan galing yung pait? Kasi may hinanakit. Doon nang gagaling ang pait. Kaya dapat mabilis magpatawad. No, Lord, pinapatawad ko. Ako'y makasalanan din. Lord, nasaktan ako doon, pinapatawad ko sila. In Jesus' name. Hanggat mawala na ang puot, doon lang nawawala at gumagaan ang buhay. Bigat ang buhay pag parati kang mainisip. May parati kang kabigatan. Oh? Hindi naman po ako doktor, pero maraming nagsasabi na pag hindi maganda ang yung nasa loob ay marahil dahan-dahan kang papatayin ng sakit. May chemicals pala ang katawan at minsan yung parating galit. May galit sa labas, may galit sa loob, yung hindi halata. No? Naglalabas ng chemicals yan sa katawan na nakakasira ng katawan. Huh? Ano ang pampagaling? Sabi po ng kawikaan ay ang katuwaan, malinis na katuwaan na nagpapagaling. Cheerfulness is medicine. O, kaya mga kapatid, smile naman dyan. Smile parate. Pag naalala mo may masamang ginawa sa'yo, ay sabi mo, ay thank you Lord, hindi ako naging siya. No? Baliktarin mo na lang. Ako yung ninakawan, hindi ako yung nagnakaw. Salamat Lord. No? Oh, salamat, Lord. Kahit maraming nawala sa akin, ay ako'y naligtas mo pa rin. Yeah, ganyan dapat mag-isip. Iisipin mo masyado yung ano mangyayari pag nandyan yan. May kapaitan, mapapamura ka niyan. No? No, yung iba, hindi naman sinasadya daw. Pastor, nasanay lang yung dati kong buhay. Tuwing nagugulat ako, napapamura ako. Ay, mag-practice ka na. Kunyari nagugulat ka, ay, thank you Lord. No? Ibis na kung ano-ano yung sinasabi mo. Ay, hindi, totoo po yan. Sa church mismo, church activity, may nahulog. Ay, nako. Dapat di na nagsalita si sis. Dahil sa gulat siya, mag-practice ka. Parati na lang, ay, thank you Lord. No? Amen ba? So yung iba, hindi sinasadya naman. Pero kailangan baguhin pa rin. Pero ang delikado, yung galing sa kapaitan.
galing sa malalim na hinanakit. Pag nagsalita yan, hindi po maganda ang ilalabas niyan. No, kaya pag nakarinig ka niyan, Brad, sis, pag-pray natin, napatawad mo na ba talaga? Tulungan kita mag-pray ngayon. Gusto mong kausapin siya, ako mag-set up ng meeting para, dapat hindi mo tanggapin, wag mong tanggapin. Pag nadala ka ng awa, mas uso to sa mga nanay, madaling maawa. Naawa ka yung nasa harapan mo, pero ang hindi mo alam, hindi mo naintindihan yung buong kwento, at minsan, maalala mo na dapat pala mag-ayusan sila, hindi mo kaawaan. No? Awa ng awa, yung mali, parang sinusuportahan mo na yung mali. Ganun ba? Sige, kampi tayo. Kalaban natin siya. Ay, isa pang mali. Dalawa na kayong eng-eng. Ano? Pag may ganyan, teka lang bro, easy lang. Easy lang. Usap tayo, pero hindi tama yan. Huwag mong bigyan ng pangalan, kasi pag binigay mo yung pangalan, nakita ko baka matanim sa isip ko. Kaya yung ibang nagre-report sa akin, hingi ng counseling, wala mo ng pangalan, ha? Gusto kong mag-ayos muna kayo at mag-report ka. Pag hindi naayos, ako mag-aano ng meeting na siguradong magkabati kayo. Pag wala pa rin ako, lagot kayo papunta sa church discipline yan. Paakyat yan. No, at hindi pwede sa church. So, bakit? Lason to eh. Lason na pwedeng kumalat. No? Lason. Verse 15, ito yung malala. Sa pagpadanak ng dugo, mga paan nila'y matutulin. Ito yung nangyayari sa ating syudad. Pati sa syudad nila noon, hanggang ngayon, may talagang pumapatay. No? Iba-iba ang rason, pero binanggit ito sa lalim tindi ng kasalanan ng tao. Pagkawasak at kalungkutan ang nababakas sa kanilang landasin. Ayan talaga ang kasamaan natin, nagdadala ng malalim na kalungkutan. Hindi nila nalalaman ang daan ng kapayapaan, ang takot sa Diyos sa mga mata nila'y hindi masilayan. Ganda, no? Parang may pagkatula din ang pagkasulat ni Pablo. So, ang ugat yung ilalim dahil walang takot sa Diyos. Pero kung may takot sa Diyos, ayaw mong gumawa ng kasalanan. Pero kung nagkasala ka dahil may takot ka sa Diyos, gusto mo kagad humingi ng tawad sa Diyos. No? Pangatlong punto, ang hatol. Basahin po natin yung dalawang verse na natitira. Verse 3, chapter 3, verses 19 and 20. 1, 2, 3. Pakibasa. Salamat. Salamat sa Panginoon, sa Kanyang salita. Ano yung hatol? Ang hatol, malinaw. Verse 19, nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasa ilalim nito, mga Hudyo sa ilalim ng kautusan. Upang walang maidahilan ang sinumang at upang ang buong sanlibutan ay pananagutin sa harapan ng Diyos. Nauna na kasi yung hintil, mananagot sila. Ngayon itong Hudyo, lumalaban pa, hindi ako kasama dyan. Sabi ni Pablo, hindi kasama ka. Kasi nasa ilalim ka pa rin. Ang husga sa iyo, batay sa kautusan. Yung mga hintil, batay sa kanilang konsensya, at yung konsensya nila, alam nila, nagkasala pa rin sila. So, pananagutin lahat, yun ang malinaw. Ngunit may isa pang punto si Pablo, sapagkat walang sinumang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Walang sinuman. Sa pamagitan ng mga gawang batay sa kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay nagkaroon ng kamalayan sa kasalanan. So dito may kita natin ilang punto. Una,
walang sino mang ituturing matuwid. Wala. Lahat ng tao. Kasama ba si Abraham doon? Opo. Yung katuwiran niya ay pinahiram lamang ng Diyos. Pero kung siya, kung hindi dahil sa Diyos, hindi rin siya matuwid. Ganoon ang sinasabi. Lahat ng tao, kung wala ang Diyos, kung wala si Kristo, ay walang katuwiran. Malinaw. Pangalawa, ano ang layunin ng kautusan ni Moises? Hindi lang yung 10 Commandments. Pag binasa mo po, kailangan basahin niyo po. No, pag binasa niyo po yung nagsisimula sa Exodus, hanggat inulit yan sa Deuteronomy, yung kautusan ng Diyos sa kanila, marami, hindi lang po yan 10 Commandments, napakaraming yan. Ngayon, ang sinabi dito, anong nagawa ng kautusan? Nagkaroon tayo ng kamalayan sa kasalanan. Naintindihan ng Hudyo ano ang mali. Kaya sila yung nagmamalaki kasi alam namin kung ano yung mali, ano yung tama. Pero ang sinasabi naman ni Pablo, kahit alam nyo, hindi nyo naman natupad lahat eh. Sa mo makikita yan, Deuteronomy 27:26, malinaw doon na dapat lahat ay sundin mo. Pagsasabuhay, ang bawat tao ay napatunay nagkasala laban sa Diyos. Sinasabi ng kasulatan na walang sino man ang matuwid. Sa makatwid, sinasabi natin na hindi tayo matuwid, tayong lahat ay nagkasala. Aminin natin na tayo ay makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Una yan. Araw-araw yan mga kapatid. Alam mong hindi mo kaya ligtas ang iyong sarili. At hindi nawawala yan sa iyong isip at damdamin. I need Christ. At dahil sa kanyang ginawa, sa pananampalataya, ako'y naligtas. Hindi namang ibig sabihin, kailangan maligtas ka araw-araw. Ligtas ka na. Kung totoong ligtas ka, mamumuhay ka ayon sa kanyang kasulatan. Ngunit araw-araw tayo magpapasalamat dahil dito. Number 2, tayong lahat ay nagsinungaling at nanloko. Walang makakasabi na hindi siya nagkasala o baka mas malala pa. Huwag tayong magbigay ng anumang dahilan o pagtakpan ng ating kasalanan. Itawag natin sa kasalanan kung ano siya, ang pagsuway, paglabag at rebelyon laban sa Diyos at sa kanyang mga utos. Ng iba pinagagaan pa. Nagkasala ako, pero hindi lang naman ako sila din. Kala mo gumaan? Parang kala niya gumaan no? May maling pag-iisip doon Kala niya gumaan dahil hindi lang siya. No, hindi. Napatunayan mo lang hindi lang ikaw yung nagkasala. No? Pero hindi nawala ng epekto yung kasalanan mo, nagkasala ka pa rin. No? Ano ang kasalanan? Ito'y pagsuway sa utos ng Diyos. Pangatlo, ipinapakita ng kautusan ang kasalanan, subalit hindi nagliligtas. Ang kautusan ni Moises nagpapakita ng kamalayan ng kasalanan pero hindi nung kaya magligtas sa atin. At kailangan natin maligtas. Bakit? Guilty nga. Guilty. Sa impyerno, yun yung kulungan, panghabang buhay. Yun. Sino ang pwede magligtas sa'yo dahil ikaw ay guilty? Si Jesus lang, ayon din sa batas ng Diyos, na kailangan may isang perpekto ang mag-alay ng sarili. At tinanggap niya ang ating kasalanan. Ang hatol sa atin tinanggap niya. Yung puot ng Diyos tinanggap niya. Ngunit siya'y nabuhay muli sapagkat pagkatapos niyang bayaran. Dahil siya'y walang kasalanan, perpekto, katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya na walang ni isang tao pwedeng mag-alay ng sarili. Kasi lahat tayo makasalanan. Hindi tayo katanggap-tanggap. Lahat ng tao hindi katanggap-tanggap. Si Jesus lang na walang kasalanan. Kaya hindi po kasama doon yung mga santo. Malinaw po ba? Lahat ng tao nagkasala. Si Maria po ay rinirespeto po natin katulad ng iba pong mga nasa Biblia din. No?
Hindi tayo laban kay Maria. Laban tayo sa mga nagsasabing katapat niya si Jesus. At kailangan natin siya para makarating kay Jesus. Hala, mali na. Lahat ay nagkasala. Lahat guilty kasama siya. O, sige, laban ka pa. Sige. May tatapat ka. Yung papa nga, binawi na. Hindi na redemptrix si Maria. Binawi na. Alam na natin yung mula pa nung sinulat itong Biblia. Sige, laban ka pa. Sige. Sinong kalaban mo? Ako? Hindi. Yung salita ng Diyos. Marerespeto. Pwedeng magpasalamat tayo sa kanyang parte. Salamat, Lord. Pero hindi lang siya. Pasalamat din tayo kay Joseph. Biro mo, kung ikaw yung lalaki, nalaman mo, buntis sa asawa mo, tapos sinabi sa'yo, galing kay Lord dito. Isipin mo lang yung sitwasyon ni Joseph, no? Anong iisipin mo kung ikaw si Joseph? Buti na lang na naginip siya, nangusap ang Panginoon sa kanya, ay, totoo pala ito. No? Isipin nyo lang. No? Gandang-ganda ka kay Maria, pinakasalan mo, tapos yung unang anak, hindi sa'yo? Allah. Ewan ko yung mga lalaki. Ako, mahirap sa akin yon. Pasalamat ka rin sa ibang mga ginamit ni Lord. Amen? Pero hindi tayo mananalangin sa kanila. Hindi natin sasambahin sila. Tayo magpapasalamat kay Lord. Kay Pablo, pasalamat tayo kay Lord. Kay Pedro, pasalamat tayo kay Lord. Kay Maria, pasalamat tayo kay Lord. Kay Magdalena, may kanta pa tayo, pagkapangalan niya, pero hindi siya yon. No? Sikat eh. Nasa Thailand kaya ako. Kumakain kami ng masarap na pagkain ng asawa ko. Biglang narinig ko sa ibang lingwahe, Magdalena. Sabi ko, hanggang dito ba naman? Hindi ako. Nasa ibang bansa na ako para maiba naman ang aking mga nasa paligiran ko. Pati yung tugtog ay Pinoy pa rin, miya't maya. Yung tugtog ng isilang ka sa mundong ito, ayan na naman tayo. Pasalamat tayo sa lahat ng ginamit ni Lord. Pero lahat nagkasala. Malinaw po? Walang nakapasa. Wala. Kaya mga kapatid, walang ligtas, ang hatol ay malinaw. Mga Hudyo at Hintil ay napatunay nagkasala. Si Kristo lang ang makapagliligtas, kaya sa Kanya lang tayo lumapit para tayo ay mapawalang sala. Yan ay pag-uusapan din sa sunod ng mga chapter. Pero dito lang sa chapter na to, makikita ang katuwiran natin, nagkakaroon lang tayo ng katuwiran sa pananampalataya natin kay Jesus. Kasi siya'y matuwid. Doon tayo umaasa. No? Parang ano yan eh, balik tayo sa classroom. No? Sabi ng teacher, hindi ko gusto yung ano niya. No? Pero, math ito, classroom na. Kung may makasagot nito, labas niya yung chok, gawa siya ng formula doon. Takot na yung mga magkaklase. Paano na yan? Bagsak tayo. Sabi ng isa lang hindi bumagsak eh. Sige, ako na yung sasagot. Sabi ng teacher, pag isa lang makasagot, sige, papasa ko na kayo. Isa lang nakasagot. Siya lang yung may alam. Kaya, pasado lahat. No? Pero kung hindi ka niya friend, hindi ka kasali. Kaya dapat tayo, in Christ tayo, nananalig na nampalataya kay Kristo para mapawalang sala tayo. Kahit makasalanan. Yan ang mabuting balita. Ha? Anong mabuting balita pero ako pa rin maghihirap para makapasok sa langit? Hindi, sinasabuhay mo lang yung bagong buhay. Magkaiba yun. Yung sinasabuhay mo lang, dahil may bagong buhay ka,
Doon sa isa na kailangan marami akong gawin para matanggap ako. Hala. Walang pagkakaiba yung ganung pag-iisip sa kahit anong reliyon sa buong mundo. Kaya ako hindi naniniwala na pantay-pantay ang reliyon sa buong mundo. Mali. Kasi sa lahat ay dapat pumasa ka sa isang pamantayan. Dito, kailangan manampalataya ka doon sa pumasa. Kaya mabuting balita. Ano eh? Tama? Pag sinabi mong anong mabuting balita, kailan naintindihan mo? Siya yung mabuting balita kasi ako, bad news. Bad news ako yung nangyari sa akin. May kasalanan. Ikaw bad news din, ikaw bad news din. Bad news tayong lahat. Siya ang good news. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya pag kumakanta tayo, nananalangin tayo, dapat malalim sa puso natin ang pasasalamat. Hindi ito yung pupunta ka lang, makinig ka, para ka lang nakinig sa seminar, umuwi ka, ay may natutunan ako. Mali. Ang tunay na pagtanggap ng salita sa isip at sa puso ay kailangang magbunga ng takot sa Diyos at pagmamahal sa Diyos din. At maunawaan ng gusto ang significance, ang rason, ang malalim na dahilang bakit kailangan mamatay ang Panginoon. Ito'y ayon sa lumang tipan na batas, kailangan may patayin na hayop na walang kinalaman sa kasalanan mo. Si Jesus ay walang kinalaman sa kasalanan ng tao. At doon sa lumang tipan na seremonya, kailangan patayin yung tupa or kordero, tawag sa kanya kordero. Isang ibig sabihin kordero ay isang tupa. Ay inalay niya ang sarili niya at siya lang yung katanggap-tanggap. Isa pong tula para sa ating lahat. Gawa po ni Pastor Nick. Napatunayang nagkasala, Hudyo man o Hintil, parehong di masupil, kasamaan walang tigil, kasalanay di mapigil. Sa Diyos ay tumalikod, walang nais maglingkod, walang nais sumunod, sa pagsuway di napapagod. Hatol ng may lalang, di pwedeng pagtalunan, walang kinikilingan, walang maidadahilan. Hindi na nalalaman daan ng katuwiran, pagkawasak at kalungkutan tanging nakalaan. Bukas na libingan ang kanilang lalamunan, takot sa may lalang sa matay di masilayan. Napatunayang nagkasala ang hatol sa kanila, sa puso ng Ama may puwang pa ba ang awa? Meron mang katanungan at mahirap paniwalaan, Hudyo at Hintil ka man, magbago ka na ng kaisipan. Walang patutunguhan, buhay sa kautusan, budhiman ay nariyan, balot din ng karumihan. Kay Kristo lang matatagpuan ang kanyang kahabagan. Biyaya niya'y nakalaan, mayroong kapatawaran. Manampalataya, kaibigan, at lumakad sa katuwiran. Buhay mo'y ilaan, talikdan na ang kasalanan. Tayong lahat ay tumayo. Salamat, Lord, sa iyong salita. At kami kasama sa umaamin na kami makasalanan. At hindi kami gumagawa ng dahilan na dahil kami tao lang o yung iba naman gumagawa din ito. Hindi po. Kami umaamin. Kami umaamin. Wala kaming maidahilan. Ngunit salamat, Panginoon, sa iyo upang kami magkaroon ng kapatawaran. Salamat, Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say, Amen. God bless you. Good morning.